Maglalaban Lunes ng gabi si Alex at ang American World number 10, Amanda Anisimova sa third round ng Cincinnati Open. Ito ang unang pagkakataon na maghaharap ang dalawa. Si Alex ay currently ranked world number 20 at ito na ang pinakamataas niya na world ranking. Samantala, si Anisimova ay kasalukuyang number 10 sa world ranking. Pero umakyat na siya sa world number 3 netong January lang. Si Alex ay may isang WTA Tour title na nasungkit niya 2 weeks ago lang. Si Anisimova ay meron ng 4 kasama ang dalawang WTA 1000 titles na napanalunan niya last year. Pagdating sa mga Grand Slam events, ang best finish ni Alex ay sa 4th round ng Wimbledon noong July. Samantala, si Anisimova ay naging finalist na sa Wimbledon at US Open nitong nakaraang taon. Nakapasok din siya sa quarterfinals ng Australian Open noong January. Minsan na rin siyang naging semifinalist sa French Open sa edad na 17 years old. Ang win-loss record ni Alex ngayong 2026 ay 38 wins at 19 losses. Si Anisimova naman ay may 18 wins at 10 losses. Mahigit doble na ang nilaro na matches ni Alex kumpara kay Anisimova. Ang kanyang 57 matches ay ang pinakamarami sa lahat ng players. Kaya kung napansin nyo, medyo naubusan na ng gas si Alex sa laban niya kay Bencic sa Toronto. Pero nasa early rounds pa naman ang Cincinnati Open. At nakapagpahinga na rin ng ilang araw si Alex bago ang kanyang unang laban. Kaya hindi issue ang energy. Kung titingnan natin ang playing form ng dalawa sa kanilang nakaraang 10 matches, lamang si Alex. Naipanalo ni Alex ang 8 sa kanyang huling 10 matches kasama na ang 7 consecutive wins. Habang si Anisimova, 6 lang ang naipanalo at nasa 2 matches lang ang kanyang win streak. Mukhang exciting ang magiging laban ni Alex at Anisimova dahil sa magkaiba nilang playing style. Gumagamit ng power game si Anisimova para durugin ang kanyang kalaban. Si Alex naman, na isang counter-puncher na all-court player, ay hindi umaasa sa lakas kundi sa kanyang versatility, agility at napakahusay na court coverage. Matindi din ang return game ni Alex na posibleng makapag-neutralize ng power serve ni Anisimova. Kung aabot ang laban sa third set, malaki ang chance na mananalo si Alex. Pagurin lang niya si Anisimova at huwag madaliin ang laban. Dalhin niya from side to side para mapagod sa kakahabol. Kapag napagod na si Anisimova, malamang hihina na ng bahagya ang kanyang power game. May isa ring dahilan kung bakit pipilitin ni Alex na manalo. Ito ay para ipaghigante ang kanyang best friend sa tennis circuit na si Zeynep Sonmes na tinalo ni Anisimova sa round 2. At may isa pang alas si Alex para matalo niya si Anisimova. Ang fans. Kahit American si Anisimova at nasa US ang laro, parang home court pa rin ito ni Alex sa dami ng Pinoy na manonood. Kung ganito karami ang mag-cheer kay Alex, baka maratel si Anisimova at masira ang kanyang laro. Lalo na kung manonood uli sa laban si Iyala Soros, ang super fan ni Alex na unang namataan sa Canadian Open sa Toronto last week. Like and subscribe para sa mas marami pang kwento tungkol kay Alex.